the rivers of Babylon. Sa masayang tugtugin ng Rivers of Babylon ay mayroong malalim na kasaysayan na nagugat sa isa sa pinakamahalaga at pinakamalungkot na yugto ng kasaysayan ng mga Hudyo na tinatawag na Babylonian exile o pagkabihag sa Babylonia. Narito ang kwentong kasaysayan at kung bakit ito naging inspirasyon sa kanta. Ito ay nagmula sa aklat ng Salmo o sa Psalm 137 sa Biblia na tumutukoy sa mga sumusunod na pangyayari. Noong ika-6 na siglo, ang kaharian ng Juda o Southern Kingdom, kinaroroonan ng Jerusalem, ay sinalakay, sinakop ng malakas na Neo-Babylonian Empire sa pamumuno ni Haring Nebuchadnezzar II. Winasak ng mga Babilonyo ang Jerusalem at ang templo ni Solomon na sentro ng relihiyon ng mga Hudyo. Libu-libong Hudyo ang sapilitang ipinatapon mula sa kanilang sariling lupain at dinala sa mga pampang ng mga ilog ng Tigris at Euphrates. Dito sila umupo at umiyak habang naaalala ang kanilang lupaing Zion o Jerusalem. Ang panahong ito ng sapilitang paninirahan o pamamalagi dito ay tinawag na Babylonian exile o pagkabihag sa Babylonia. Dito naghirap ang mga tao sa pagkain, inumin, sa transportasyon at pagkukunan ng hanapbuhay na tumagal ng halos 70 taon at tinawag na lungsod ng Babylon. Ang Salmo 137 ay isang komunal na panaghoy o communal lament na isinulat ng mga Hudyo habang sila ay bihag. Inilalarawan nito ang matinding kalungkutan at pananabik sa kanilang nawalang lupain, ang Zion o Jerusalem. Ang orihinal na teksto sa Salmo 137 verse 1 ay nagsasabing, "By the rivers of Babylon, there we sat down. Yea, we wept when we remembered Zion." Tinanong sila ng kanilang mga mananakop na umawit ng Songs of Zion, or ang mga awit ng kaligayahan, ngunit sumagot sila, Salmo 137 verse 4, "How shall we sing the Lord's song in a strange land?" O ang ibig sabihin, paano kami aawit ng Panginoon sa lupain ng iba? Kaya ang mga rivers of Babylon ay naging simbolo ng pagkaalipin, paghihiwalay at matinding kalungkutan. Bakit ito naging inspirasyon sa kanta? Ang tema ng pagkaalipin at pananabik sa kalayaan ang naging sentro ng inspirasyon sa modernong kanta, ngunit dumaan ito sa dalawang yugto ng kanta. Ang una ay Rastafari at Reggae, the Melodians noong 1970. At ang disco hit ng La Boney M noong 1978, kinuha ng German disco group na Boney M ang bersyon ng The Melodians, inayos ito at idinagdag ang masiglang disco beat. Dahil sa universal na tema ng pananabik, pag-asa at kalungkutan na nasa mga liriko at sa napakagandang melodiya, ang kanta ay naging isang pandaigdigang hit na pumalo sa tuktok ng mga charts sa maraming bansa kahit pa ito ay direktang hango sa sinaunang teksto ng Biblia. Sa huli, ang Rivers of Babylon ay isang makapangyarihang halimbawa kung paano maaaring gamitin ang isang sinaunang kwento ng pagdurusa at pananabik. Kaya't ang Rivers of Babylon ay naging isang metapora o metaphor para sa lugar ng pagkaalipin at paghihirap taliwas sa kasaganaan at kapangyarihan na ipinagkaloob ng mga ilog na ito sa imperyo ng Babylonia. Ipinapakita nito na ang simpleng kanta na ating naririnig ay may malalim palang kahulugan na kailangan lang na pagtuunan ng pansin upang maintindihan at malaman ang buong istorya. Ang kanta ay naging isang testamento sa tibay ng kaluluwa ng tao at sa kakayahan ng musika na maghatid ng malalim na mensahe sa iba't ibang henerasyon.